Magandang umaga mga kasupremo. Ito ang Supremo Infinity Yamado Tips. Bago ang lahat, tanong ko lang, alam mo ba kung kailan nagsisimula ang molting? O kaya, paano ba aalagaan ang manok sa panahon ng molting para mapanatili silang malakas at nasa kondisyon? Nagbabalik tayo dito sa Chrome Game Farm kasama ang isa sa ating mga Negros Champion Breeder para magbigay ng mga tips at sagot sa katanungang ito. Kaya't huwag palampasin, kaya ka-Supremo Richard, farm mo, ibida mo! Magandang araw mga kasupremo. Ako po si Engineer Richard Jimenez ng Chrome Game Farm, isang proud member ng Samahang Supremo. Nung nagsimula akong gamitin yung Supremo Infinity, malaki talaga yung naging improvement sa farm, most especially sa quality ng na-harvest naming stags and also sa number of heads na na-produce namin. Kaya masasabi kong quality talaga yung products ng Supremo. Sir, dito po sa Chrome Game Farm, sir, gaano po ba kalaki ang farm natin at ilan po ang yearly target production natin dito? Dito sa amin, we have 3 farms. So, separate yung cording area, separate yung breeding and conditioning area. We have a total of 6 hectares. Dito sa cord area namin, so, yung maximum capacity ng tipis is 600 and ang yearly production namin is around 1,500 stags. Yung inahin, it's about mga 300 yung natatabi namin. Nabanggit po ninyo na dito, pagka mainit talagang mainit talaga, pagka malamig naman napakalamig. Napakalaking factor nito sa mga manok natin na mga nakatali, lalo na pagkadating ng molting season, sir. Sa mga ganitong senaryo, sir, o mga pagkakataon, sir, ano ba ang mga steps na ginagawa natin para maiwas natin ang mga manok natin sa mas less stressful na mga sitwasyon na to? Araw-araw, inikot talaga namin, tinitingnan individually yung kalagayan ng manok, lalo na sa panahon ng tag-ulan. So, hindi pwede na ma-skip mo kahit isang araw kasi merong nagkakasakit. So, dapat yung sikreto at saka technique, dapat araw-araw silang sinicheck. Sir, pagdating naman po sa panahon ng taglugon na, yung mga naka-cord natin o lahat ng mga manok natin dito sa farm, paano ba natin sila mas inaalagaan? Pagdating sa molting, hindi namin sini-change feed kasi meron akong mga articles, mga nakikita na pagdating ng molting, pag nagsisimula ng mahulog yung mga balahibo ng manok, is binababaan nila yung protein level na kanilang pinapakain. Dito sa amin, same feeding pa rin yung ginagawa namin. And then, pag nagsimula ng tumubo ulit yung balahibo nila, that's the time na lang na meron kaming increase ng protein level. Sir, sa experience po ninyo ba, gaano ba kalaking factor ang stress ng mga manok natin pagdating sa molting? Yes, napakalaki most especially pag nag-breed tayo na nagmo-molt yung mga broodstocks natin, talagang mababa yung egg production at saka yung percentage ng mycelium. And at the same time, sa mga panlaban, pag na-spar mo, hindi mo makikita yung peak performance nila. Sir, gaano ba kahaba ang waiting period ninyo na para masabi ninyo na pwede ko na ulit gamitin to mula sa molting? Well, sa amin, yung practice namin dito, yung bagoy kondisyon, dapat kompleto na lahat yung balahibo nila. So, pati ang buntot. Pag bumalik na ulit yung hipo na gusto namin sa kanila, yung original, bago mag-molt, masasabi namin pwede na silang i-condition ulit. Sa opinion nyo po, ano ang pinakamagandang panahon o gaano pa katagal tayo maghihintay bago natin sila gamitin panlaban? Ever since, hindi kami talaga gumagamit ng manok or naglalaban ng manok na nagmo-molt. Isa yan sa tinuro ng father ko sa akin na bawal kasi malulupig ka, hindi optimum yung performance. Masasabi kong pwede na silang ilaban kapag
As I've said, kumpleto na kanila yung balahibo. Yung katawan nila bumalik na ulit sa tamang kondisyon or hipo. Para sa inyo po at sa Chrome Game Farm, sir, ano ba ang pinakamagandang nutrisyon na pwede nating ibigay sa kanila? When they start to yung pagtubo ng kanilang balahibo, dyan na kami i-increase ng protein level sa aming feeding para mabilis maging kumpleto at maganda yung tubo. Ito ang sikreto ng Supremo Infinity. Ako po sa aking farm ay gumagamit po ako ng Fortifier 32, mga kasupremo. Bukod dito, magiging maganda po ang pagtubo ng balahibo ng ating mga manok at bukod po doon ay gaganda rin ang hipo ng ating mga manok. Sir, dumako naman po tayo sa mga suplemento naman. Ano po ba ang mga suplemento o vitamina na ibinibigay ninyo sa mga naglulugo na mga manok? Well, pag yung manok ay nagmumolt, stress sila, nagsusupplement kami ng spectrum para ma-reduce yung stress level ng mga molting nating na mga manok. Sir, ano po ba ang huling maipapayo po ninyo sa ating mga kasupremo na dito pagdating sa panahon ng taglugod? Sa panahon ng taglugod, as much as possible, wag niyong galawin ang manok kasi nga masakit para sa kanila yung pagmumolt, pag hinahawakan sila, tapos yung kanilang buntot, sensitive po yan, may posibilidad, for example, isa-spar natin, may posibilidad na mabunot or minsan pag natatamaan sila sa spar, ay may tendency silang mangayaw kasi nga masakit yung katawan nila. Napakahalaga ng tamang pag-aalaga sa yugto ng pagpapalit ng balahibo upang masiguradong malakas at nasa kondisyon ang ating mga manok para sa susunod nilang mga laban. Maraming salamat Sir Richard sa pagpapaunlak mo sa amin dito sa inyong farm. Katulad po ni Sir Richard, maaari din po kayong maging miyembro ng Samahang Supremo at maging isa sa ating mga Kabalikat Farms. I-message lamang ang Kabalikat Hotline o bisitahin ang ating mga social media accounts. Manatiling nakatutok lalo na sa susunod na linggo para sa usapang nutrisyon sa panahon ng molting sa Itodo ang Potensyal. Bilang kasapi at naniniwala sa Samahang Supremo, ako po ang kumakatawan sa ating mga Kabalikat Farms. Ako po si Vlad Marshall Legaspi ng A. Flores Game Farm. Sa Supremo Infinity, ilabas ang buong potensyal. This portion was brought to you by Supremo Infinity.